So, eto na nga ho, kami ho ay mangunguha na rin langka at kami ng asawa ko ay magluluto ng ginataang langka, romblon style. Kasi ang paraan ng pagluluto sa romblon at ang paraan ng pagluluto sa Bicol ay magkaiba. Mamaya makikita nyo ang pagkakaiba. O diba, kinuha niya yung langka na may tama na kasi sa mga susunod na araw o sa mga susunod na linggo, yan ay mabubulok na kasi dapat yung langka pagka lumaki-laki na siya ay babalutin ng sako para hindi siya papasukin ng mga insekto. Ayan ay may tama na yan, yung may kulay black dyan na kaunti, ayan. Meron na yung tama ng insekto, mabubulok na talaga yan. Ito talaga yung maganda dito sa probinsya kasi may mga puno tayo na makukuha na ng mga libreng gulay, mga libreng yung prutas at saka mga kalamansi, ganyan. So, ayan. Tinitingnan ko dyan kung may bunga pa ba yung kalamansi. Kasi napapansin nyo ngayon, sobrang lamig ng panahon, mahangin, tapos mainit. Yung mga yung mga halaman, kahit yung mga puno namamatay. Doon nga yung may kangkong dito sa may tabi ng gilid. Namatay talaga as in lahat gawa ng panahon. So yung kalamansi nakaka-survive pa naman siya. Pero yung quality, yung volume ng bunga niya nabawasan talaga. Halos wala na akong makuhang kalamansi. Naghahanap pa kami diyan ng another maliit-liit na langka kasi parang maliit yung nakuha. Pero sabi ng asawa ko, okay na daw yun. So, ayun na lang yung kinuha namin. Tapos nagtingin-tingin na lang kami dyan. Kasi may nabaling sanga sa sobrang lakas ng hangin. Wala namang bagyo, pero malakas talaga yung hangin dito sa amin. Nabali yung isang malaking sanga, buti na lang walang mga walang mga bunga. So, ayan. Na-amaze talaga ako sa yung mga puno-puno kasi laking probinsya talaga ako. So, nung tumira ako sa Laguna, wala masyadong doon, wala masyadong mga puno-puno kasi nasa city. So, luckily talaga, niloob ng Panginoon na makarating din kami dito sa Candelaria. Never in my wildest dream talaga na titira ako dito sa Candelaria kasi nga yung unang punta nila mama dito, grabe talaga yung nila grabe talaga yung description nila kesyo sobrang layo daw, ganyan, sa dulo ng walang hanggan, kasi napakalayo, gano'n naman talaga, di ba, pagka pupunta ka sa isang lugar na hindi ka pa familiar, sobrang layo sa sa pakiramdam mo, pero pag doon ka na nakatira or pabalik-balik ka na, hindi na ganon. So, ayan, tingnan nyo naman guys, yung anak ko, nakakatuwa pa yung mga bata dito kasi may time talaga sila kahit may mga gadget yung mga yan. May time talaga sila para mag-banding tapos naglalaro yan sila. Nakakatuwa pa. Nagcha-Chinese garter yung mga yan. Mga lalaki nagcha-Chinese garter tapos kahapon ayan naglaro sila ng anong tawag nitong larong to. Football ang tawag namin dito ng mga bata kami Ewan ko kung anong tawag nila ngayon. Naglalaro sila. So, ito talaga yung kagandahan dito. Pati yung sa mga anak ko, talagang inaano ko sila na maglaro sa labas. Wag puro gadget kasi nga syempre para ma-exercise din yung mga katawan nila at saka mapahinga yung mga mata kaka-gadget. So, ayan, natutuwa naman ako na, ayan, hindi ko nga dyan pinapalabasin niyan na kasi malalakas sumipa. Pag sumipa, talaga namang talaga, masasaktan talaga ang tatamaan. Nakakapasok pa ngayon dito sa my gate namin Pero inahayaan ko lang yung mga bata kasi nag-enjoy sila. Tsaka maganda talaga yan sa kanila. So, ayan na, ang asawa ko ay habang ako'y busy mag-video-video, ang asawa ko ay, ayan, tapos na siyang tinatadtad niya yan. Kasi kami sa Bicol, hindi yan tinatadtad. Yung hinihimay-himay lang, inihiwa namin yan ng hindi naman ganun kaliliit, pero siya talaga tinatadtad niya. Ganun daw talaga sa kanila sa romblon, tinatadtad yung parang santol ginagawa. So, ayan na gano'n na siya dyan. 2 nyog yung gagamitin niya kasi pag tinatadtad yung santol, kahit maliit lang, dumadami yung volume niya. So, ayan. Tapos na siya dyan magtadtad. Tapos may nakuha pa nga siya na ampol. Masarap yan talaga kasi
maliit pa, manamis-namis siya, tapos medyo crunchy pa. Naghati kaming dalawa. Ayan, nagkukod-kod na yan siya. At saka yung anak ko dyan ay busy-busy. Nasa poso si Niana ng mga time na yan. Naglalaro doon sa gripo. Pinapabayaan ko lang kasi, ayan na, tinan mo. Basang-basa siya. Tinan mo, katatapos niya lang maglaro. Natapos din. Ang bukas niya sa gripo ay yung parang patak-patak lang din yung yung tulo para nasaway ko siya na bawal maglaro sa gripo. So, ayan na, pinakuha din ako ng asawa ko ng kaunting malunggay kasi gusto niya lalagyan din ng malunggay yung ginataang langka. Ayan. Buti dito talaga may mga puno-puno ng mga malunggay. At saka yung anak ko, sa sa Robinson Galleria South. Nagpunta sila dyan kasi may mga dinosaurs. Yung anak kong yan, si Rain, talaga siya, memorize niya yung halos lahat ng dinosaurs. Pinag-aaralan niya talaga. May mga libro siya ng mga dinosaurs. Tapos, may mga toy siya na halos lahat meron siya. So, ayan, naghihimay ako dyan habang nagpapadede sa bata. Hindi nga ako makapaghimay ng maayos. Ayan, ang asawa ko ay nilagyan din niya ng luyang dilaw. Yung luyang dilaw, parang part na ng pagluluto ng asawa ko. Kasi halos lahat nilalagyan niya ng luyang dilaw. Masarap daw. Oo naman. Kasi pag nagagawa, kumbaga nakakakain lang ako ng mga ganyang luto pag nandito yung asawa ko. Kasi ako, yung luyang isa yung ginagamit ko. Yung luya talaga. Yung luyang dilaw, bihira ko siyang gamitin. So, ayan na, nag-start na magluto ang asawa ko. Siyempre, dito sa kahoy, kasi maraming stock ng kahoy. Nung mga nakaraan kasi, nung nagpalit ng bubong, may mga pinutol na mga kahoy, mga banderdikaw dito sa paligid kasi para hindi malagyan ng hindi malagyan ng dahon yung bagong kabit na bubong kasi mabilis 'di ba mabulok pagka naglalagyan ng dahon yung bubong. So pinagpuputol nila yung mga nandito lang naman sa gilid. So ayan, maraming kahoy. Tuyo na siya. So ayan, thank you so much for watching.